Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, bale meron tayong isang rice cooker dito. So balik muna tayo sa mga basic. At naisipan ko na rin gawa ng video tong rice cooker na to mga boss kasi isa sa mga subscribers ko meron nagtanong about dito sa mga rice cooker na ang problema, pagsaksak daw sa power cord, matik na naka-on yung kanyang cook. So yun bale ang problema ng ating subscribers na nagtatanong. Ngayon, eksakto, ayan, meron tayong pasok na rice cooker na ganun din yung problema. So ang problema nitong rice cooker na to mga boss, pagsaksak natin sa power cord, matik nang naka-on yung kanyang kulay pula na ilaw or indicator. So dapat pagsaksak natin sa mga rice cooker, matik naka-on pa lang itong warm. Pero ito mga boss, pagsaksak natin, matik na nakailaw tong kanyang cook. So yun bali ang problema nitong rice cooker na to. Ngayon, bago natin ayusin yan, itatry ko na muna para makita nyo ang problema nitong rice cooker. Ayan mga boss, so itry natin para makita nyo ang problema. So yung normal na rice cooker, pagsaksak natin, dapat nakailaw pa lang itong warm. So ito, pagsaksak natin, nakailaw kaagad yung kanyang cook. So pansinin nyo, ayun, kung napansin nyo, pagsaksak ko sa power cord, umilaw na kaagad yung kanyang cook kahit na hindi pa natin sinwitch yung switch nitong rice cooker. So yan bali ang problema nitong rice cooker. So sa mga issue na ganito sa rice cooker, kadalasan nagluluto naman ng kanin kaso ang problema nasusunog. So yun bali nagiging problema mga boss once na yung sa rice cooker ganito ang problema. Ngayon buksan na natin. Ayan mga boss, bale nabuksan ko na tong rice cooker. Kung titignan natin yung mga parts, konti lang. Ayan. So ito yung kanyang switch. Minsan nandito yung problema, pero this time wala dyan yung problema mga boss. Bale yung problema nito nandito. Ayan, nandyan. So papakita ko sa inyo. Ayan. So yung problema nitong rice cooker na to, bale meron lang tayong tatanggalin, mag-okay na tong rice cooker. Kung nakikita nyo yan, ayan yung pinaka thermostat. So tatanggalin natin yan gamit yung flat screw. Ayan. Pero mas better dyan gamit tayo ng plier. Kasi mga boss, maigpit yan. Ayan, hindi pwede yung flat screw. Mas better dyan plies or plier. So tanggalin natin. Tanggalin lang natin yan. So sa pagtanggal dyan, daan-daan lang. Kasi pagtanggal natin dyan sa tornilyo na yan, meron tayong makikitang kulay puti na plastic na parang butil ng bigas. Ayan. Kung titignan nyo mga boss, ayan yung puti na sinasabi ko. Huwag yung ngayaan na mawala yan. Ngayon, tatanggalin lang natin dyan. After natin matanggal yung pinaka-tornilyo. Ayan. So, tatanggalin lang natin dito. Ayan, yung washer na yan. Tapos, after natin matanggal tong washer na yan, mga boss, babalik na natin tong pinaka-nut or lock. So, yun lang bale yung remedyo na gagawin natin dito sa rice cooker na to. Ngayon, sa pagbalik naman, medyo dito lang tayo mahihirapan sa pagbalik kasi nga yung sinasabi kong kulay puti na parang butil ng bigas, kailangan bago nyo ibalik yung tornilyo, dapat nakatayo yan. Wait lang mga boss. So dyan na tayo medyo matatagalan sa pagbalik. Ayan. So yan bali yung sinasabi kong kulay puti na parang butil ng bigas. So wag yung iwalayan kayong mga beginners. Importante yan. Once na wala yan, hindi andar na maayos tong rice cooker. Ngayon, ibalik na natin yan. After natin matanggal yung washer. Ayan. Ayun, natanggal na naman. Medyo lang, dyan lang tayo matatagalan. Dapat kasi mga boss nakatayo yan. Try natin pag ganito. Ayan. Ayun. Ngayon mga boss, after natin may lagay yung tornilyo, so higpitan lang natin yan. After natin mahigpitan, ayan. Yung tamang higpit lang. Ngayon mga boss, okay na yan. Bale yan lang talaga yung
repair sa mga ganitong problema sa rice cooker, tanggalin lang natin yung washer. Ngayon mga boss, i-try natin. Ayan. So pansinin nyo, bago natin saksak, kanina pagsaksak natin dito sa power cord, kaagad nakailaw yung kanyang cook. Ayan. Ngayon, dapat pagsaksak natin, dapat iilaw pa lang dito yung kanyang worm. Ayan. So try natin, tingnan natin kung may pagbabago ba after natin tinanggal yung washer na yan. Saksak ko lang. Ayun. So napansin nyo mga boss, lumipat na. Pagsaksak natin, umilaw na tong kanyang worm. Kanina pagsaksak natin, kaagad nakailaw yung kanyang cook. Kahit hindi pa natin sinwitch yung switch nitong rice cooker. So sa mga ganitong issue, kadalasan yan lang mga boss, tanggalin nyo lang yung washer na yan dun sa thermostat, magiging okay na yung rice cooker. Ayan mga boss, so okay na to. So ganun lang kadaling mag-repair dito sa mga rice cooker na ganun yung problema. So yan pa lang yung normal dito sa mga rice cooker. Ayan, pagsaksak natin, dapat nakailaw pa lang yung worm. Ilaw pa lang yung kanyang cook once na pinindot na natin yung switch nito rice cooker. So dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss.